DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Kamali ka lang ng tingin, Susie. Camille, nasa likod ako ng babaeng inagawan niya ng cellphone sa mall kanina. At nakita ko siya talaga. Nashock nga ako. Ang lalaking yun talaga. Wala nang ibinigay sa pamilya namin kundi puro problema. Narito na ba siya? Sa totoo lang, 2 days na siyang wala dito. Nasaan na kaya yung kapatid mo? Baka nasa tropa niya. Ewan ko. Pagod na ako sa laging paghanap sa kanya pag hindi umuuwi. Si Rex naman, di na naawa sa inyo. Lalo na kay Aling Wilma. Malamang, kaya lang agaw ng cellphone yun para may ipangtustos do sa bisyo niya. Tapos na akong kumain, Inay. Pero kayo hindi niyo pa nagagalaw ang pagkain mo. Nag-aalala ako sa kapatid mo, anak. Hindi ko makalimutan yung narinig ko sinabi ni Susie sa'yo. Nag-aalala tayo kay Rex. Kaso hindi naman niya tayo inaalala. Dapat siya magbago, anak. Paano na lang kung dahil sa ginagawa niya, mahuli at mapatay siya ng mga pulis? Anak, napakasakit sa akin, no? Wala naman po tayong pagkukulang na. Pinarehab naman po natin siya. Natapos niya gamutan doon. Pero nang makalabas siya,
Bumalik pa rin siya sa kanyang bisyo. Hanapin mo ang kapatid mo, anak. Pauwiin mo siya. Pauwiin mo. Kawawa naman siya. Tayo po ang mas kawawa Dahil kapag narito siya, ninanakawan niya tayo. Binibenta yung mga gamit natin para may pang droga siya. Nakakapago na yung ganun Camille, anak. May edad na kayo. Pero sa halip na pasayahin, dinudurog pa niya ang puso niya sa konsumisyon. Tungkulin pa rin nating iligtas siya sa kapahamakan, Camille. Huwag mo sanang kapaguran yun. Bilib talaga ako sa iyo, pre. Ang galing mo pumili. Sabi ko naman sa iyo basta pambata, kaya kong gawin kahit ano. Tingnan mo malaking halaga nating naibenta ang nahablot kong cellphone. Oo nga. Kasi yung mahal ng tatak na yun maganda pa. Kaya ngayon, marami tayong pambata, ba? Sana lang laging mamahalin ng sipin na maaagaw natin, ano? Ay, di laging ganun ang hanapin natin. Pero, sabi mo, may nakakita sa'yo kanina. Oh. Baka isumbong ka nun sa mga lesbo. Pre, kung kakanta yun, dapat kahapon pa ako wala dito. Tropa ng ate ko yun Kaya hindi kakanta yun. Mukha ngang natakot pa sa ginawa ko Rex, anak. Naku naman, salamat. Umuwi ka na. Ilang araw ka rin nawala. Saan ka ba nagpunta? Kasama ako ni Andy. Rex, anak, sana naman. Iwan mo na ang pagdodroga. Pinapahama ka lang yan. Sino naman ang nagsabing napapahamak ako? Gumagawa ka na ng masama. Para lang meron kang maipandroga. Pagkapahamak na yun. Tumigil na nga kayo. Sinisira yung araw ko Rex! Masaya ako sa ginagawa ko. Kaya huwag kayong nakikialam. Pasalamat ka na lang dahil hindi ko kinukuha sa inyo ni ate ang ipinagsasabo ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat. Mabilis kong natapos sa mga nilabhan kong damit. Malaking tulong talaga itong Pride Detergent Bar. Mura na, mabango pa. Marami pang damit na nalalabhan. Eto na si Rex. Papalapit na rito. Ano bang sasabihin mo? At kailangan dito pa tayo sa likod bahay mag-usap. Dahil ayoko marinig ni inay na nagtatalo tayo. Ikaw naman na may kasalanan kaya tayo nagtatalo. Ano? Nangingialam ka Pagmamalasakit ang ginagawa ko dahil ate mo ko. Alam mo kung lahat ganyan ang gagawin, mabuti pa, wala na lang akong ate. Nangya ka! Aray ko. Diyan ka magaling sa pananampal. Ate mo ko. Hindi mo ako dapat sagutin ng pabalang. Pasalamat ka. Dahil naaalala kong kapatid pa kita. Pero wag mo nang uulitin ang ginawa mo. Dahil papatulang kita. Sinira na talaga ng droga ang utak at pangangatwiran mo. Wala ka na doon. Sariling pera ko naman ang ginagastos ko Kaya huwag mo akong pakialaman. Wala ka ba talaga ng awa? Hindi ka ba naawa kay inay? May edad na siya. Kinukonsumi mo ba? Binibigyan ng kahihiyan! Siya ang may gustong mangonsume! Huwag mo ako sisihin! Kaya pala mainit ang ulo mo nang dumating ka rito Bad trip ka sa inyo. Ayoko na bumalik doon. Bahala na sila sa buhay nila. Nga pala. May nakita akong pwede nating maging dilensya. Saan, pre? Malapit sa lugar namin.
alam ko na rin kung paano makukuha ang cellphone at relo niya. Ayos ka talaga. Paano gagawin natin? Sisirain natin ang screen na nasa bintana nila para makuha natin ang cellphone at relo niya na laging inilalagay malapit sa bintana. Salamat sa pagdadala mo ng mga order ko, Camille. Okay lang yun. Buti nga sa akin ka kumukuha ng cosmetics at pabango eh. At least kumikita ako. Oh, kumusta nga pala si Rex? Ayun, lumayas na naman. Pero nagtalo kami bago umalis. Nasampal ko pa nga eh. Mabuti hindi lumaban sa'yo. Hindi. Pero nagbanta. Papatulan na raw niya ako pag inulit ko pang ginawa ko. Naku, Camille, mag-iingat ka. Malamang gawin niya yun dahil ang impluwensya ng drugs ang magtutulak sa kanya. Gusto ko lang naman magbago na siya eh. Awang-awa na ako sa nanay namin na lagi nag-aalala sa kanya. Hiyang-hiya na rin ako sa mga tao dahil sa mga ginagawa niya. Alam mo minsan, ang pagbabago ng mga drug addict, hindi nakasalala yun sa kanilang mga mahal sa buhay, kundi sa kanilang sarili mismo. Kahit ibangon natin sila kung ayaw naman, ay naku Day, wala tayong magagawa. Kaya ingatan mo na lang yung sarili mo. Pati si Aling Wilma. Ilang araw ka na palang hindi nagtitinda, Wilma. Oo nga, Kuya Dexter eh. Mataas kasi yung BP ko. Ihilo ko. Kaya pinagpahinga muna ako ni Camille. Alam ko na kung bakit. Si Rex na naman, ano? Kuya Dexter. May inakas kayo ni Camille. Kayang-kayanan kayo ng Rex na yun. Maging si Bayaw, mahina. Unang bumigay, kaya namatay. Kung ako naging magulang ni Rex, tutubuhin ko yung tarantadong yan. Tingnan ko lang kung hindi siya magtino. Hindi naman lahat nakukuha sa kamay na bakal, Kuya. Ay, lalong hindi makapagdadala ng mabigat ang kamay na sinlambot ng bulak. Isipin mo rin yan, Wilma, para maging matigas ka naman sa iyong bunso. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Bad trip naman oh. Hindi natuloy ang dilihensya natin. Oo nga eh. Nakalain ko ba namang magkakaroon sila ng bisita at hindi sila kaagad matutulog? Di tuloy natin nakuha ang gusto nating kunin. Paano ngayon tayo? Huwag ka nga magulo. Nag-iisip nga ako ng ibang paraan eh. Kung magpunta na lang kaya tayo doon sa sinasabi ko sa'yo. Saan? Masigurado pa tayong makababatak. Pag yun ang naging dilihensya natin. Teka, pare. Tingnan mo. Ilang hakbang mula dito sa atin. Ano ba yun? Pera! Pera? Oo, nahulog na matandang nagdaan kanina. Bilis pare! Kunin natin! Oo nga, pera nga. Ayos, may magagamit na tayo. Sarap to dinala mong pansit, anak. May kibihon, gisado. Sabi ko na magugustuhan mo na eh. Saan galing yung pera ipinabili mo rito? May dumang matanda sa harap namin kanina. Di niya alam. Nahulog sa kanya ang 1,000 piso. Kinuha ko kaagad. Ayan, may pera ako. May magagamit na kami sa lakad namin ni Andy. Maliligo na muna ako. Hindi ka na naawa sa matanda? Bakit naman ako maaawa sa kanya? Baka kailangan niya ang pera. Kinuha mo pa, sa halip na ibalik. Kasalanan niya yun eh. Tatanga-tanga eh. Huwag naman ganyan ang salita mo, anak. Yan ang nagawa sa kanya ng droga, Nay.
Hindi niya na pinahalagahan kahit ang maliit na bagay na maaari siya makagawa ng kabutihan. Ay, nako. Makaligo na nga't makalis na. Oh, bakit iniiwasan mo marinig ang sinasabi ko? Alam mo, Nay, kung wala kayo rito, hindi na ako uuwi sa bahay na ito. Nabubwisit na ako sa bungangan ni Ate Camille. Halata sa mga mata ninyo na hindi na naman kayo nakatulog kagabi, Inay. Talaga nahihirapan akong makatulog kapag hindi umuwi si Rex, anak. Nag-aalala ako na baka ano na nangyari sa kanya. Kasalanan niya na yun kapag napahamak siya. Sana naman kasi hindi mo na lamang siya pinagsabihan kahapon. Ay naman, ako pa pala ang mali? Kahit naman hindi ko siya sinabihan, aalis pa rin naman yun eh. Di ba sabi nga niya, maliligo lang siya? Tapos sinisisi niyo ko. Anak, pasensya ka na sana. Hindi ko na kasi alam kung papaano mapagbabago ang kapatid mo. Wilma! Wilma! Ang Dexter mo. Chong! Pasok po kayo bukas yan. Wilma! Camille! Bakit? Parang may problema ka, kuya. Wala akong problema. Kayo meron. Po? Bakit po, Chong? Ano ang nangyari kay Rex? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiat, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat,
Huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, lakip ang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang bukas. Kuya, bakit? Ano nangyari sa anak ko? Sabihin mo! Dinampot siya ng mga tanod. Nagnakaw daw ng relo at cellphone. Ano? Ano na naman bang lalaking yun? Binigyan na naman tayo ng kahihiyan. Puntahan mo ang kapatid mo, anak. Tulungan mo siya. Anay naman, nagnakaw siya. Ngayon gusto niya tulungan ko. Pakiusapan ang gawin mo. Alang-alang man lang sa akin. Oo nga naman, Wilma. Dapat mabigyan ng leksyon yung anak mo para magtanda. Ano lang siya mapapahamak kung pababayaan natin siya, kuya. Pakiusap po. Huwag niyo nang kasuhan ng kapatid ko. Nabawi naman sa kanya ang relo at cellphone ninyo. Naperwisyon na kami. Dahil sa ginawa niyang pagnanakaw doon sa mga gamit ko. Pagkatapos sasabihin mo, huwag ko nang kasuhan. Konsentidora ka pala eh. Kaya siguro naging ganyan yung kapatid mo dahil kinukonsente mo. Ali, hindi ko kinukonsente ang kapatid ko. Lagi po namin siya pinagsasabihan. Ipinarehab na nga din po namin siya para gumaling. Pero wala ring nangyari. Nagbalik siya sa bisyo. At lalo pa naging grabe dahil nagnanakaw na sa ibang tao. Dapat dyan ikulong. Naku, maawa naman po kayo, Ali. Kahit man lang ho sa nanay ko. Baka ho kung anong mangyari sa kanya kapag hindi ko naiuwi ang kapatid ko. Huwag mo idawit dito yung nanay niyo. Totoo po ang sinasabi ko. Laging mataas ang blood pressure ng nanay ko. Pinag-iingat nga po siya ng doktor. Ali, pakiusap po. Magbabayad na lang ho ako sa perwisyo. Payagan niyo lang ho na makauwi na ang kapatid ko. Walang yaka talaga. Ay ko! Chok, tama na! Kulang pa yan. Dapat sa'yo binubugbog ng gusto. Tago ka. Kuya, tama na yan. Marami nang pasa si Rex. Yan ang hirap sa'yo, Wilma. Kinakampihan mo ang anak mo. Kaya nagiging gago eh. Bahala na nga kayo. Kuya, Mabuti pinigilan niyo siya. Kung hindi, makanayan pa siya sa akin ng dalagang tubo. huwag ka naman sana magalit siya, Dexter mo. Huwag magalit! Ang sakit ng mga suntok niya sa akin, Nay! Hiyang-hiya na kasi sa mga tao ang tiyo mo, anak.
Hindi mo naman kasi dapat ginawa yun. Mabuti na lang, may perang ate mo. Napapayag niyang bayaran na lamang yung pinagnakawan mo. Nabuyo lang naman ako ng tropa na eh. Kaya nga, sundin mo na ang matagal na namin sinasabi sa'yo. Layuan mo na ang mga barkada mo. Lalo ka lamang nila ipapahamak ka na. Heto na ang order mong bag at sapatos, Susie. Thank you, Camille. Di ka ba nahihirapan? Ang dami mo nang binibenta ngayon, pati bags and shoes. Okay lang yon. Ang mahalaga, kumita ng husto. Ayoko na kasing magtrabaho si inay. Hindi stable ang blood pressure niya. Oh? May hypertension siya ayon sa doktor. Kaya dapat siyang ingatan. O yung kapatid mo, kumusta naman? Umepekto ba yung pangbubugbog ni Mang Dexter sa kanya? Ewan ko. Pero ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay. Ano kaya kung ipasok mo siya ng trabaho para merong pagkaabalahan? Ginawa ko na yun noon. Binigyan ko siya ng pera para mag-apply sa fast food. Oh. Pero ginastos lang niya yung binigay ko. Ay, naku, ewan ko. Kung may pag-asa pa ba siya magbago? mahal na mahal pa naman siya ni Aling Wilma. Si inay ang dahilan. Kaya pinagtsatsagaan ko ang kapatid kong yun, Susie. Ayoko siyang bigyan ng sama ng loob. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, nakahanda ng lahat ng dadalhin tong order sa akin. Ngayon naman, mag-aayos na ako para makaalis na. Asan ba yung unique toothpaste para makapag-toothbrush na? Eto pala. Buti na lang may unique toothpaste. Mura na, maganda at masarap pang ipang toothbrush. Malaking bagay itong toothpaste na ito. Si Rex, mukhang lalayas na naman. Rex, saan ang punta mo? Magpapahangil na ako sa labas, ate. Init na ako dito sa loob ng bahay. 1 linggo na ako dito. Init na init ka? O naiinip ka? Ganun na rin yun. O sige, alis na ako. Teka, sandali lang. Ano na naman? Rex, pakiusap lang. Umuwi ka. Para hindi mag-alala si inay. At pwede ba, huwag mo nang balikan ng mga adik mong barkada? Magbago ka naman. Uy! Nabuhay ka, pre! Akala ko hindi ka nalalabas ng lungga mo eh. Hindi pwedeng mangyari yun. Parang akong sinisilaban dun eh. Nagpalipas na ako. Nagpalamig ng konti. Uy! Nakadalawang diskarte na kami ng tropa. Ha? At ang gaganda ng mga nice nuts namin. Talaga? Oo, wala ka eh. Baka naman pwede nyo akong abutan dyan kahit konti. Ha? Kailangan ko na eh. Alaws ka bang arep dyan? Alos, pre. Kaya bigyan nyo na ako. Pag ako naman na nakadiskarte, welcome ang lahat. O sige, pero susunod. Oh. Sama ka na sa amin, ha? O siyempre. Lalo na doon sa malaki naming plano. Hindi pwede yung puro hingi ka na lang.
Hi, Kuya. Salamat sa mga dala mong gulay. Kumusta ka naman ngayon? Maayos naman. Hindi ako nahihilo. Kaya kumikilos ako dito sa bahay ngayon. Kawawa naman kasi yung panganay ko. Nagtatrabaho na para sa amin. Siya pang magawa dito sa bahay. Kaya nga mapalad ka pa rin, Wilma. Kahit maagang namatay ang asawa mo at konsumisyon ang bunso mo, mabuting anak naman ang panganay mo. Mahal na mahal ka. Ay, Kuya. Kung magbabago nga lamang sana si Rex, magiging masaya na kami. At maaaring gumaling na rin ako na lubusan. Diyak yun. Siya lang naman ang nagbibigay ng stress sa iyo eh. Kaya lang, mukhang hindi pa rin siya nadala sa ginawa ko. Naglagalag na naman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Camille! Ay, mabuti na salubong kita. Ikaw pala, Susie. Papunta ka ba sa amin? Hindi, galing na ako sa inyo. Meron nga akong dalang lutong ulam. Iniwan ko na lang doon sa mesa. Dahil walang tao doon eh. Wala si Aling Wilma. Si Ineng ang dahilan kaya narito ako sa labas eh. Ha? Hinanap ko siya sa mga kapitbahay namin pero wala sa mga yun. Wala bang nakapansin sa kanila doon sa nanay mo? Wala eh. Kinakabahan tuloy ako. Baka hinanap na naman niya ang kapatid ko. Hindi niya dapat ginawa yun. Oo nga eh. Mamaya mahilo siya sa daan. Ang init pa naman ngayon. No, Rex. Andy. Handa ka na ba? Sina Bobot, handa na rin ba? Kanina pa. Hinihintay na lang nilang paiintoy nating jeep para sakyan. Sana malaki ang kitain natin. Kikita tayo ng malaki dito. Dahil pati ni pera ng driver, kukunin natin. Sige na. Tumingin ka na ng paparahin natin. Okay. Rex! Ay, Anak na. kanina pa kita hinahanap. Nagnanto ko naman, Nanay mo. Buti nakita kita. Bakit niyo pa ako hinanap? Uuwi naman ako eh. Anak naman, huwag ka naman sana magalit sa akin. Nag-aalala lang naman ako sa'yo. Mahirap itong ganito eh. May panira sa lakad. Diyan na nga kayo. Bot! Patsi tayo dito. Nakita niyo ang ginawa niyo? Dahil sa inyo, iniwan ako ng tropa ko. Nasira ang gagawin namin. Nakakainis ka talaga na eh. Rex naman. Kaalis na nga! Buwisit! Rex! Huwag ka umalis! Huwag mo silang sundan! Bumalik ka dito! Rex! Nay! Ay, salamat naman at umuwi na kayo. Kung saan-saan ko na po kayo hinanap. Saan ba kayo nagpunta? Nakita ko ang kapatid mo, anak. Kasama siya ni na Andy. Pinauwi ko siya, pero sinigawan niya lang ako at iniwan sa daan. Hindi nyo na sana siya hinanap. Tingnan nyo, napagod na kayo. Nasaktan pang damdamin ninyo. Anak, kayo kung maalaman na lang isang araw na napatay ang kapatid mo. Hindi ko kaya yun. Sino man sa inyo, ayaw kong mawala sa... Nay? Nay, bakit? Anong nararamdaman nyo? Ang ulo ko... Nay? Ang ulo ko... Nay! Ay! Nay! Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami!
Ano ang magaganap sa pagkakataong yun? Mga nagsiganap: Maynard Nandicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutiak sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula, May Pangako ang Bukas. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May Pangako ang Bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako ang Bukas. May Pangako ang Bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako ang Bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dulang, May Pangako ang Bukas. Bakit niyo naman ako iniwan, Nanay? Wala na si Itay.
Iniwan niyo pa ako. Mahal na mahal ko kayo, Nay. Camille, nakikiramay ako. Susie, hindi na nailigtas ng mga doktor ang nanay ko. Wala na siya. Iniwan niya na ako. Kakalungkot. Bigla ang pagpanaw ni Aling Wilma. Na-stroke daw siya, sabi ng doktor. At yun ang dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay. At kasalanan yun ni Rex. Camille, Hindi ko mapapatawad ang lalaking yun, Susie. Hindi ko siya mapapatawad. ibig mo sabihin, hindi mo siya hahanapin para malaman niya ang nangyari? Ito ang sarap ng malaking dilensya. May pambatak na. May alak pa. Talaga, Rex. Buti nga, hindi nasira ng airmat mo yung lakad natin. Tama. Nakatiba tayo ng maganda. Kung nagkataong minalas ang lakad natin, mababad trip din kami sa'yo. Hindi ko naman alam na darating sa airmat to eh. Paano, Paz? Kailan ka uwi sa inyo? Saka na. Mapalipas muna ako ng ilang araw. Ayokong marinig ang mga sermon nila. Baka patulang ko na silang lahat sa buwisit ko eh. Tama. Magpasarap muna tayo at planuhin ang mas malaki nating dilihensya. Malapit na ako sa bahay namin. 5 araw din ako nawala. Sana si Inay lang ang nasa bahay. Dahil ayoko marinig ang bunganga ni ate. Sigurado, alam niya na ang ginawa ko kay Inay. Sobrang madama ang nanay ko eh. Kaya sigurado nagsumbong na siya. Bakit maraming tao sa bahay namin? Magmamadali ako. Bakit umuwi ka pa? Ate? Wala na si Inay. Ha? Patay na siya. Ano? At kasalanan mo yun. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Ate, tama na! Ate, gusto ko makita si Inay. Wala kang karapatang silipin ang labi niya. Kahit sandali. Dahil sa'yo kaya siya na-stroke at namatay. Dinamdam niya ng labis ang ginawa mo sa kanya. Wala kang kwentang anak. Wala! Ate! Lumayas ka dito. Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas! Umalis ang mga nakipaglibing kay Inay. Maging si ate. Makakalapit na ako sa puntod niya. Lalapit pa ako. Ngayon, narito na ako sa harap ng puntod ni Inay. Nay? Nay, sorry po. Hindi ko alam na mangyayari ito sa inyo. Patawarin niyo po ako. Patawad po, Inay. Susie! 'Di ba? 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 'Di
ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Camille, ngayong nailibing na si Wilma, imumungkahi ko sana sa iyo na sa amin ka na tumira, pamangkin. Para naman mabawasan ang lungkot mo. Salamat po sa malasakit, Chong. Payag naman ang tiyanati mo. Maganda po sana yon, kaya lang ito pong bahay namin. Ibenta mo. Gamitin mo puhunan sa negosyo ang mapagbibilhan nito. Tutal, wala ka ng kasama rito. Tiyak naman, hindi na babalik dito ang walang hiya mo, kapatid. Galit na galit ako sa kanya, Chong. Ganun din ang nararamdaman ko. Eh, kung inabot ko lang siya nung nagpunta sa rito, baka napatay ko siya. Bakit nangyari ito sa mga magulang ko? Sina inay at itay. Kapwa namatay. Dahil sa konsumisyon kay Rex. Mabuting mga magulang naman sila. Kasalanan ng kapatid mo lahat. At naniniwala ako, dadalhin niya yun sa kanyang budi. Wow, Camille! Ang ganda ng sahig nitong bahay niyo. Ginamitan ko kasi ito ng Starwax floor wax. Starwax floor wax? Lagi namin ginagamit ni Ina yun. Matipid kasi, mura na. Mahusay pang panglinis nitong bahay. Ay, gamitin ko nga rin yun. Oo, subukan mo. Talaga? Hindi ka magsisisi. Oo. Ay, teka, maiba nga pala ako. Anong sabi mo dun sa alok ng tiyuhin mo? Hindi ako pumayag. Ha? Bakit ayaw mo? Maganda naman ang alok ni Mang Dexter. Ito na lamang bahay ang alaalang naiwan ni na inay at itay. Ayoko sanang mawala ito. Naalala ko pa noon, masaya kami dito noong mga bata pa kami ni Rex. Noong hindi pa siya natututong bumarkada. Oh, ayan ka na naman eh. Nalulungkot ka na naman. Camille, mahirap kapag palagi kang ganyan. Lilipas din ito, Susie. Siguro naman, hindi ako pababayaan ng Diyos. Paano kung bumalik dito si Rex? Hindi ko na siya patitirahin pa dito. Ha? Kahit magkagulo pa kami. Nay, narito na naman ako sa harap ng puntod ninyo. May dala po uli akong bulaklak. Alam ninyo, mula po nang mailibing kayo, hindi na ako nagpakita kina auntie. Nagdilinis po ako ng mga sasakyan para may makain at may pambilin tong bulaklak ninyo. Patawarin niyo po ako, Nay. Alam ko, hindi niyo na ako maririnig. Pero hindi ko mapigil na ulit-ulitin ang aking pagsisisi. Patawarin niyo po ako, Nay. Amang! Lolo,
Bakit po? Pasensya na, ha? Nagambala kita. Ayos lang po. Papatulong sana ako. Sige po. Ano po bang may tutulong ko sa inyo? Natapilok ako. Nahirapan akong maglakad papunta sa bahay ko. Pwede mo kaya akong alalayan hanggang doon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Salamat sa pag-atid mo sa akin dito, Rex. Ayos lang, Polo. Dito rin pala kayo nakatira sa loob ng sementeryo? Oo, matagal na. Supulturero kasi ako rin Katuwang kong asawa ko noon sa trabaho. Kaya lang pumanaw siya. Pinasya kong dumito na lamang. Bakit po? Di po ba malungkot ang mag-isa? Naging masaya kami rito noon. Kapiling ang 3 naming anak. At yun ang ayokong mawala sa alaala ko. Kaya mas pinili kong dumito. Total, mababait naman ang mga kapitbahay ko rito. Yung mga patay po. Sabi nyo, may 3 kayong anak. Nasaan po sila? Pamilyado na silang lahat. Asawa ng Diyos, may maayos ng buhay. 2 beses isang buwan dumadalaw sila rito. Kaya hindi ako ganong nalulungkot. Nakakausap ko rin sila sa cellphone. Ganun po ba? Ikaw, araw-araw kitang nakikita rito sa sementeryo. Kaano-ano mo ba yung nasa puntod na dinadalaw mo? Nanay ko po, Lolo Kulas. Napakabuti mong anak. Nakikita kong mahal na mahal mo ang iyong ina. Hindi po. Ang totoo, isa po akong walang kwentang anak. Napakalaki po ng pagkakasala ko kay inay. Pare, panas talaga si Rexo. Di pa rin lumilitaw hanggang ngayon. Oo nga Isang buwan na mula nang mailibing yung airmans niya, wala pa rin siya dito. Wow. Nakabitin tuloy ang lakad natin. Baka mamaya lilitaw siya kapag may biyaya na. Pihingi na naman yun. Hindi na natin siya bibigyan. Sobra na siya Mare, naisip ko lang Hindi ka kinanta na tayo ng hayop na yun. Hindi. Hindi niya magagawa yung bobot. Alam niya kung paano ako magalit ako. Kung magpunta kaya tayo sa kanila, ha? Masid tayo. Para malaman natin kung ano nangyayari, pare, di ba? Sige. Pero, bumatak muna tayo. Bakit kayo naparito? Binuksan niyo pa ng bigla ang pinto ng bahay namin. Kahit pala suplada ka, Camille, maganda ka pa rin. Di ba, Bobot? Oo. Kung Sir X ang hinahanap ninyo, matagal na siyang wala dito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Yung kapatid mo, ibinitan ng lakad namin. Pero di pala.
Hindi naman kami mabibitin ngayon. Umalis na kayo dito. Umalis na kayo at magpapahinga na ako. Ay, papahinga na raw siya. Hindi sa samahan ka na namin magpahinga. Ano? Hindi pa po. Halika. Halika. Iwan mo ako. Halika. Uy, pare, pumapalag. Pahinga. Tahimik ka. Ito, nakikita mo ito. Patalin. Tama! Gagamitin ko ito sa paglaslas sa lalamunan mo kapag nag-ingay ka pa. Wag. Ha? Mawawayo sa akin. Oo. Kaya maging mabait ka sa amin, no? Ano wag? Ano wag? Hindi maaari. Uy! Mas maganda ka pala kapag sira ng damit mo. Kitang-kitang kaputian mo. Hindi! Tignan natin! Makaligtas kaya si Camille kina Andy? Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaan sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula. May pangako ang bukas. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo. At ako naman nawasak ang buhay dahil din sa'yo. Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas.
Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Binaboy nila ako, Chong. Susi, binaboy ako ng mga hayop na barkada ng kapatid ko. Bakit ba sila nagpunta dito? Hinahanap nila si Rex. At nang sabihin ko wala ditong hinahanap nila, ako ang pinagbalingan nila. Diyos ko. Mga walang hiya. Mga walang awa. Kakasuhan natin sila, Camille. Gusto ko na mamatay, Chong. Sira na ang buhay ko. Camille, huwag ka mag-isip na ganyan. Makakabangon ka pa. May awa ang Diyos. Tama ang kaibigan mo, Camille. Narito kami. Tutulungan ka namin. Sana sinama na lang ako ni Inay nang namatay siya. Para hindi ko na dinanas pa ang makait na karanasang ito. Sana sinama na lang niya ako. Kakasuhan natin ang mga adik na yon. At hindi tayo titigil hanggang sa mabulok sila sa bilangguan. Maraming salamat po sa pagtulong niyo sa akin, Lolo Kulas. Tinanggap niyo ako dito sa inyo. Tinulungan niyo po ako magkatrabaho dito sa sementeryo. Dahil tinulungan mo rin ako. Isa pa, naawa ako sa iyo. Hindi po ba kayo natatakot na kasama niyo ako? Alam niyo pong adik ako. Alam mo, naniniwala ako na kaya mo pang magbago. Ang sabi mo nga, mula lang ilibing ang iyong ina, hindi ka na tumikim ng droga. Hindi ka na nagpakita pa sa mga kabarkada mo. Totoo po yun, Lolo. Dahil nakukonsensya po ako sa nangyari sa nanay ko. Kaya nga gusto kong bigyan ka ng pagkakataon. Lolo, salamat po. Maraming salamat. Hayaan ninyo. Hindi ko sisirain ang pagtitiwala niyo sa akin. Magbabagong buhay na po ako. Paano yan? Pakatirahin tayo ni Rex kapag nalamang pinagsamantalahan natin yung utol niya. Naisip ko na yan, Bobot. Dapat, di na lang natin pinakalaman yung babaeng yun eh. Adi ako, bakit mo naman ako pinatukan? Ngayon ka pa nagsisising ugok eh. Sarap na sarap ka naman nung tirahin natin si Camille. Hindi, nagaya lang naman ako Huwag mo na ako sisihin! Bad trip ka!
Baka hindi kita isama sa pagtataguan ko. Wag naman, pre. Ayoko pang mamatay. Gago ka eh. At saka baka kasuhan tayo ni Camille. Ayoko makulong, pre. Wag naman. Kaya nga, isara mo yung bunganga mo. At sundin mo na lang ang sasabihin ko. Sige. Teka, saan mo babalak na magtago tayo? Akong bala. Ayusin mo na mga gamit natin. Kailangan makalis na tayo dito. Mang Dexter, kukumustihin ko lang po yung kaibigan ko. Ayun. Lagi pa rin nakakulong sa kwarto. Laging umiiyak. Ano na yung balita sa mga rapist? Hinahanap pa rin sila ng mga pulis. Kawawa naman ang kaibigan ko. Namatayan na nga. Naghahasa pa. Natakasan pa ng mga rapist. Naaalala ko si Rex. Sana magpunta siya rito. Bakit po? Makatutulong siya sa ikalulutas ng kaso ng kanyang kapatid. Dahil barkada niya sina Andy. At malamang alam ng pamangking ko kung saan maaaring magtago ang mga walangang yun. Tumulong ko kaya siya kapag nalaman niya. Bakit naman hindi? Ate ni Rex si Camille. Naisip ko lang ho kasi wala na sa tamang pag-iisip si Rex dahil sa shabu. Kaya baka ayunan pa niya yung mga lumapastangan sa kanyang ate. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Natapos ko na pong hugasan ng mga pinagkainan natin, Lolo Kulas. Ang bilis mo Mahusay po kasing gamit yung smart dishwashing. Mabilis makatanggal ng dumi at sebo sa mga plato. Ang bango pa. Oo, tama ka. Kaya nga yan lagi kong binibili. Lo, total, wala naman pong gagawin ngayon dito. Gusto ko po sana magpaalam muna sa inyo. Lalabas ka ng sementeryo? Opo. Gusto ko pong dalawin ang ate ko. Maganda yung gagawin mo. Kaya lang, paano kung saktan ka ng tiyuhin mo? Kaya ko naman pong tanggapin ang mga pananakit nila Maipadama ko lang sa kanila na nagsisisi na ako. Sige. Tulungan ni kalawa ng Diyos. Galing mo, Andy. Sa pinagtataguan natin ngayon, safe na tayo. Makakabatak pa tayo, ha? Sabi ko naman sa'yo, Bobot, akong bahala. Di ngayon, bilib ka na talaga sa akin. Bilib na bilib. Iba ka talaga, pre. Walang kamalay-malay ang mga tangang pulis na narito lang tayo sa malapit. Camille. Ikaw? Nalaman ko kay Susie na narito ka kina Joe Dexter. At sinabi niya rin sa akin ang nangyari sa'yo. Hindi ka na dapat nagpakita sa akin, hayop ka! Hindi ka dapat! Lumayas ka dito! Hindi kita kailangan! Ate, patawarin mo ako. Maniwala ka.
Pinagsisisihan ko na ang mga pagkakamali ko. Wala nang silbi pa yung pagsisisi mo! Umalis ka na! Umalis ka na! Sige, ate! Saktan mo po ako! Para kahit konti, mabawasan ang sama ng loob na naidulot ko sa'yo. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo! At ako naman, nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa bitin ito? Kinamumuyan kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Tio Dexter, alam ko, sukurin hanggang langit ang galit niyo sa akin. Hindi ko naman po kayo masisisi. Naging napakatigas ng ulo ko at napahaba ang pamilya ko dahil sa akin. Chong, patawarin niyo po ako. Gusto kitang patayin. Gusto kitang durugin dahil sa galit na nadarama ko. Pero alam kong wala sa akin ang pagpaparusa, kundi nasa Diyos. Kaya pinauubaya na kita sa Kanya. Chong, lumayas ka! Wala ang tropa, Andy. Tawagan ko na silang lahat. Ano? Nasaan? Nasa kanilang lakad. Para namang hindi ka sanay sa kanila eh. Pahala nga sila. Tayo na lang ang uminom nitong baon nating alak. Buti pa nga. Mas makakarami pa tayo ng inom. Bumili ka ng yelo para mas masarap inumin itong alak. Saan ako bibili? Wala naman ako nakikita ang tindahan dito sa simenteryo. Di magtanong ka sa mga kapitbahay kung saan may tindang yelo dito. Ito na lang. Ano? Total, pera ko naman ang ibinili natin ng alak eh. Ha? Bago tayo umalis sa inyo, diba? Mula pa nang dumating ka, Rex, malungkot ka. Ano ba nangyari? Lolo Kulas, suko hanggang langit ang galit nila sa akin. Hindi lang dahil sa mga nakarangong kasalanan, kundi dahil sa pagkakadisgrasya ng ate ko. Dahil din sa akin. Bakit? Paanong kapatid mo? Ginahasa po siya ng dalawang kaibigan. Diyos ko. Kaya muhing-muhi po sila sa akin. Dapat kasuhan nila ang mga buhong na yun. Ginawa na po nila. Sabi ng kaibigan ng ate ko. Kaya nga po bago ako umuwi dito, nagdaan ako sa istasyon ng pulis. Sinabi ko po ang lahat ng nalalaman ko tungkol sa mga yun. Tao po. Lolo Kulas. Babay, si Andy yun na. Andy? Oo. Bagong salta sila sa lugar na ito. Lolo Kulas. Kaibigan niyang si Bobot. Si Tino yung nagbigay ng pahintulot sa kanilang makatuloy dito. Lolo Kulas, nariyan po ba kayo? Lolo Kulas, ang Andy na yun, na nasa labas itong bahay niyo, siya ang kumahasa sa ate ko. Ano? Papatayin ko siya!
Ano ang magaganap sa tagpong ating iniwan? Mga nagsiganap: Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ng tunog ni Jerry Butiang sa musika ni Buboy Sanog. Supervisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nagkaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang dula, may pangako ang bukas. Pumanaw ang mga magulang natin dahil sa kagagawan mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din sa'yo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Salamat at pinakinggan mo ako, Rex.
Talaga pong gusto ko na siyang sugurin kanina para patayin. Pero ayaw ko pong bigyan kayo ng sama ng loob. Ayaw kong matulad kayo sa nanay ko. Napalapit na po kayo sa akin. Maraming salamat. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang madakip si Andy. Paano po, Lolo? Kikilos tayo ngayon din. At ganito ang gagawin natin. Oo. Nagpunta nga siya rito, Susie. At ibinuhos ko ang lahat ng galit ko sa kanya. Naiintindihan ko nararamdaman mo, Camille. Pero sana, sinikap mo pa rin maging mahinahon habang kaharap mo siya. Susie! Sinasabi mo maging mahinahon ako sa taong yun? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa pamilya namin? Siya ang dahilan ng pagkawasak ng buhay ko! Ng pagdurusa ko ngayon! Huwag ka sanang magalit sa akin, ha? Pero makatutulong yung kapatid mo para mahuli yung mga nagsamantala sa iyo. Tama si Susie, pamangkin. Chong! Ang totoo, nabanggit ko yun sa kanya noon. Subalit nang nakaharap ko ng iyong kapatid, natalo rin ako ng matinding galit sa kanya. Ibig niyo sabihin, Mang Dexter, pinaalis niyo rin si Rex? Oo. Dahil nga, nagpupuyos ang damdamin ko. Chong, sana sa kabila ng nangyari, maisip pa rin ni Rex yung makipagtulungan para mahuli na yung mga barkada niyang gumahasa kay Camille. Bot, magsaling ka pa ng alak. Bitin pa ako eh. Pareho lang tayong bitin. Pero wala na eh. Ha? Ubus na yung dala natin yung alak eh. Panas naman oh. Wala pa namang mabibilihan dito sa sementeryo. Itong hirap ng magtago dito eh. Kung sa iba na lang kaya tayo magtago. Ano? Mahirap lumipat ngayon. Dalawa iniiwasan natin. Ang mga pulis at si Rex. Dahil nga ginasa natin ang utol niya. Paano kung paglabas natin dito, isa sa kanila makatsempo sa atin? Dinaleche na tayo. Oo, Magkakaletche kayo ngayon, Andy. What? Si Rex. Rex, pare. Huwag mo kong tawagin, pare, traitor ka! Hayop! Hayop ka? Baka walang hiya kayo. Pati utol ko, tinalo ninyo! Si Andy! Si Andy may gusto na hindi ako! Bago ka, bubot. Pareho lang tayo. Dapat sa inyong dalawa, mamatay! Tama ang pamilya ko. Dapat doon pa! Nilayuan ko na kayo! Tama na. Sobra ka na. Andy! Bakit mo binasag ang bote ng alak? Tingnan ko tapang mo sa boteng ito! Ano? Walang hiya ka! Sinaksak mo ako! Magandang araw po. Dito ba nakatira si Camille Martinez? Sino kayo? Ba't nyo kilala ang pamangkin ko? Chong, sino po ang dumating? Sa matandang lalaki, hinahanap ka, Camille. Sino po kayo? Bakit niyo ako hinahanap? Ako si Kulas, ang tinutuluyan ni Rex. Lolo Kulas ang tawag niya sa akin. Si Rex? Inutusan ba niya kayong pumarito? Nagkakamali kayo.
kusa ko itong ginawa. Hindi na ako maaaring utusan dahil nasa ospital siya ngayon at malubha. Paano nangyari yun? Nung isang araw lang naririto siya. Sinaksak siya ni Andy ang nagsamantala sa'yo. Ano ho? Paano nangyari yun? At saan ospital siya naroon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ay, salamat. Tapos na ako maglaba. Makapagpapahinga na ako. Malaking tulong talaga itong Pride Detergent Bar. Mabilis ako nakatapos ng labahin dahil madali siyang makatanggal ng dumi sa damit. Mura at mabango pa. Tama si Camille sa paggamit ng produktong ito. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Oh, si Camille. Bakit kaya? Hello, Camille. Bakit napatawag ka? Ano? Nasa ospital ka? Bakit? Ha? Si Rex? Malubha? Sige, pupunta ako agad dyan. Gusto ko mamatay ka na. Dahil sa laki ng galit ko sa'yo. Pero ngayong nakikita ko malubha ka. At nakikipaglaban kay kamatayan. Masasaktan din pala ako. Camille? Susie? Kumusta na si Rex? Hindi pa rin nagkakamalay. Sa dibdib siya tinamaan ni Auntie. Nagsaksakin siya nito ng basag na bote. Nasa lubong ko si Mang Dexter. Habang pupunta ako dito, sinabi ko sa akin ang lahat. Ayoko palang mawala ang kapatid ko. Matimbang pa rin sa akin ang pagiging magkapatid namin. May awa ang Diyos. Naniniwala ako ililigtas niya ang iyong kapatid. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa. Patuloy ka lang tumawag sa Kanya. Sa ilang buwan na nakasama kong pamangkin mo, pasasabi kong totoong nagbago na si Rex, Dexter. Salamat sa pagkup-kup niyo sa kanya, Mang Kulas. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataong magbago. Nakinig siya sa akin nang pigilan ko siyang patayin si Andy. Sa halip, nakipag-ugnayan kami sa mga pulis, kaya nahuli ang dalawa. Yun nga lang, nasaksak na ni Andy si Rex nang dumating ang mga pulis. Sana'y makaligtas sa kamatayan ng pamangking ko para magkaayos na sila ng kanyang Ate Camille.
balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Rex, gumising ka na, kapatid ko. Wala na nga mga magulang natin. Pati ba naman ikaw? Mawawala rin. Huwag naman. Si Rex, nagkamalay na siya. Ate. Ako nga, Rex. Oh, salamat sa Diyos. Nagkamalay ka na. Ate. Patawarin mo ako. Patawad sa lahat. Huwag ka nang umiyak. Baka makasama sa'yo. Pinatatawad na kita, kapatid ko. Totoo. Oo. Kaya magpagaling ka, ha? At magsisimula tayo ng isang bagong buhay. Madalaw ko. Camille? Ako nga. Animal! Camille! Wala kang kasing sama! Ay! Tama na! Tama na! Hirap na nga ako dito sa kulungan eh. Kulang pa yan sa ginawa niyo sa amin ang kapatid ko! Patawad, Camille. Ito ang tandaan mo. Diyan na kayo mabubulok sa kulungan dahil patong-patong ang kasong haharapin ninyo! Dito ko nakilala si Lolo Kulasate. Sa puntod ni Inay. Natapilok ako noon at nagpatulong ako kay Rex na makauwi sa amin. At yun pala ang simula ng pagbabago mo? Opo, Chong. Kaya naman abot-abot ang pasasalamat namin sa inyo, Lolo. Maligaya naman ako dahil nakatulong ako sa aking kapwa. Yun nga lang, balik ako sa dati. Ako na lamang mag-isa sa bahay ko. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Kahit po nakatira na ako kila Chong, madalas ko pa rin kayong dadalawin dito sa sementeryo. At kasama niya kaming dadalaw sa inyo. Sige. At ipagluluto ko naman kayo ng masarap. Hangad ko ang tagumpay ninyong magkapatid. Camille? Rex? Salamat po, Lolo. Naniniwala ako. Ngayon ay magtatagumpay na kami ng aking kapatid. Dahil maliwanag na ang aming landas. At nakikita ko na ang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay. Pinamagatang, nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko. Samantala, ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghalay sina Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz,
Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Sanog. Superbisyong teknikal nina Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.